Meron akong natutunan sa isang pusang ligaw. Alam niyo ba, meron kasing pusa na nagpupunta dito sa bahay namin. Ngayon, nawili na siya, as in, nag-stay at home na siya dito. Ang napansin ko, minsan inoobserbahan ko. So, binantayan ko yung kilos ng ano, kasi nung nasa loob ako, parang may naririnig akong nag-aaway na pusa. Ganun. So, nilabas ko, parang tinignan ko. Tapos, inobserbahan ko lang, yung pusang nag-stay dito, meron pala siyang nakitang ibang pusa. Parang siguro bagong pusa. Naligaw din. Ganun. Naku, alam niyo ba friends? Hinabol niya. Ang pangalan, pinangalanan pala namin na Happy, yung pusa na nag-stay dito. So, yung si Happy, ito, tatry ko ipakita din. Binidyohan ko siya. Ayan. So, super tapang pala niya, friends. Alam mo ba, ang tahimik lang nito pag nandito siya sa, ano namin, dito sa harapan ng bahay. Kasi kala mo, maamong topa. Kasi tahimik lang, ganun. Tapos, hindi ko nagulat ako na, ganun pala siya katapang. Kasi, alam mo, yung hindi naman siya talaga, yung pusang ligaw na bago, hindi naman siya talaga dun sa tapat ng bahay. Yun ang ginawa niya. Sinugod niya, nilapitan niya talaga. Tapos, una, parang, nag-iiringan sila, yung salita na, yung ganun-ganun muna. Yung para siguro sa cyber sila, nagpapakiramdaman. Tapos biglang nag-away na talaga sila ng physical. Diyos ko, nagpagulong-gulong pa silang ganyan. Tapos, parang tinataboy ni Happy yung bagong pusa. Hanggang sa, ayun, naitaboy niya friends. Tapos, hindi na bumalik yung ligaw na pusa na yun. Actually, ilang beses ko siyang nakitang ganun. 2 beses, tapos yung asawa ko nakita din na ibang pusa na naman, inaway niya din. Tapos, natutunan ko na ang pusa pala friends ay, ano sila, territorial. Yung meaning, mamarkahan nilang teritoryo nila to. Ganon. Kumbaga, pag sa kanila na tong lugar na to, halimbawa, na bahay na dito na talaga sila nag-stay, hindi nila hahayaan na may bagong, pumunta, ganun. Parang ayaw nila, ganun sila ka-stricto. Ay, naku, pansinin nyo, obserbahan nyo yan, friends. Kapag meron kayong pusa na inaalagaan na, kapag may bago yung nakita, aawayin agad talaga, aawayin. Hindi nila hayaan na mag-stay or mawiling magpunta doon sa lugar na ini-stayan niya. Pero na lang siguro kung babae, kasi itong si Happy ay lalaki siya. Napansin ko, pag babae, okay lang sa kanya, hindi niya inaaway. Pag lalaki lang friends, na pusa, ayun talagang tinataboy niya, hindi pwedeng mag-i-stay, ganun. So, sabi ko, ay ganun pala yung pusa. Nung ko pala na ano niya na, stricto pala sila. Kumbaga, sobrang tapang nila kapag ganun, hindi ka nila hahayaan. Pinoprotektahan nila yung teritoryo nila. Maagap sila, yung malayo pa lang, yung parang threat, gano'n, yung parang danger para sa kanila na, baka agawin nito yung teritoryo ko, mawala na sa akin tong lugar na to, parang gano'n. Or may makakahati ako sa pagkain, di ba? May makakahati ako sa atensyon ng may-ari, baka mawili, gano'n. So, umpisa pa lang, inaalis na nila yun para wala silang problema, wala silang stress, solo nila yung pagkain, solo nila yung spot, yung place na madalas nilang tinutulugan, no, kinakainan, ganyan, inuman, ganun. So, yun yung nakita ko, ang galing naman. Dapat nga matuto tayong mga tao sa kanila na protektahan natin, lalo na yung family natin, ganyan. Kasi friends, nung bago pa yan, nung hindi ko pa yan alam, last year, ganyan, nung hindi ko alam na may ganung dapat pinoprotektahan mo, hinahayaan ko lang yung mga pusa na, sige, labas-pasok sila dyan sa, namin, sa bakuran. Hanggang sa, pumapasok na sila sa loob ng bahay. Yun, doon ako na-stress kasi, imagine mo, friends, yung namalengke ka na, tapos nagluto ka, tapos inihain mo. Hala, maya-maya, magulat ka, kinain na pala yung ulam mo. O, di ba? Wala ka na palang uulamin kasi inagawan ka na nila. So, parang, di ba, kung palaging ganun, mai-stress ka. Kaya ang nangyari nun, palagi namin sinasara yung bintana, sinasara yung pintuan, para hindi lang sila makapasok. Kasi nandiyan na sila, nakatambay na sila sa labas. Naku po friends, stress talaga siya. Ang nangyari, parang kami na yung nakakulong sa sarili naming bahay. Kasi kailangan laging sarado, hindi na kami nasisikatan ng araw, hindi na kami napapalitan ng hangin, hindi na nagsisirculate yung hangin kasi nga, kailangan sarado yung bintana. Wala kasing screen yung namin, yung mga bintana namin. Kaya yun, madali silang makakapasok. Yun, naging problema ko siya kasi ilang buwan yun na madilim lagi yung bahay namin, ganun, ganyan. So,
Kaya yun yung natutunan ko dun sa pusa. Pero buti wala na yung ano, yung ibang pusa. Ang natira na lang talaga si Happy. Isa na lang. So, yun nga, napakaingat niya. Tapos, na-realize ko, pagka i-relate natin siya sa buhay natin, friends, kailangan tayo din maging strict or matapang na gwardya ng isip natin. Kailangan, ano tayo, yung alert, yung mindful na kapag ka merong negative thoughts na papasok or negative contents, kailangan nakabantay na agad tayo. No, wag nating hayaan na mag-penetrate yung mga negativities sa atin, yung mga negative energies, ganyan. Umpisa pa lang, aalisin na natin yun, or ibablock natin, or itataboy natin, o aalisin natin, tayo yung magdidistansya, ganyan. So, halimbawa, pag sa social media, pag nag-scroll ka, kapag kayong mga balitang ano, yung mga harassment, yung mga hindi magaganda, basta alam mo naman yun, yung mga away-away, ganyan, or yung mga masiselan na mga kaso, ganyan na binabalita. Ano mo na lang, i-scroll up mo na lang kaagad. Huwag mo hayaang ano, yung pumasok siya sa isip mo kasi kung ano-ano lang yung maitatanim niya sa'yo. I mean, mahahaluan ka niya ng negative vibes, ng mga negativities. Imbis na masaya ka, maganda yung mood mo that time, pag-scroll mo, ganun, nahawa ka. Kasi nakaka-absorb din yun Kumbaga nagra-radiate sila, nagbo-broadcast sila ng negativities, ng negative energy na pwede nating ma-absorb sa kakanood, ganun, kakakinig, ganyan, kakababad natin sa mga pinapanood natin. So, skip na agad natin. Yun yung natutunan ko doon sa pusa. Di ba friends? Kapag ka naging observant tayo sa buhay, kahit sa plants, kahit sa bagay, kahit sa hayop, yan may matututunan tayo sa kanila. Kasi kung sila nga, friends, pusang ligaw, meron silang ganong karakteristik na, sila, territorial sila, akin to, iingatan ko to, poprotektahan ko to. Dahil siya ganun, dahil umpisa pa lang, hindi niya hinayaang makapasok yung iba dito. Enjoy siya. I mean, at peace siya matulog, dito dyan sa labas namin, mag-isa lang siya. Ang pagkain, solo niya, ganun, ang tubig, wala siyang kaaway. Umpisa pa lang, na tingin mo hindi na maganda yung pwedeng ma-share sa'yo, ma-broadcast sa'yo, na ma-influence sa'yo na content, ganyan, or kausap, or tao na reklamador, chismosa, inggitero, mga ganun. Medyo distansya tayo. Protect our peace. Yan. Protektahan natin yung, sarap-sarap mabuhay ng peaceful yung isip natin. Ganyan. At sasabay na, kasi pag peaceful yung mind natin, peaceful yung ating emosyon, yung ating feeling, yung ating pakiramdam, and yung ating aura. Yan. Protect our aura. Protect our energy. Okay? So, yun lang, press. I hope may natutunan ka din sa sharing ko ngayon. God bless you.